Televisa presenta. Mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong, manatili sa iyong pagsinta. Dama mula, paggising kahit nasan pa. Hindi namin inutusan si Paula nung gumawa ng testimonya tungkol sa aksidente. Kung nanahimik siya, hindi sana nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Oo nga. Teka, hindi. Mali, hindi naman talaga totoo yun. Yung lalaki nabuntol ng kotse ng babae. Sumpama sa lahat ng kasantu-santuhan, kitang-kita ko. Swerte naman yung lalaking yun dahil nakatalon ka agad pagkatapos noon. Nakatayo pa nga siya at nakatakbo na para bang walang nangyari. Tungkulin namin dalhin siya para i-surrender. Kung sa bagay tama ka, yun mismo ang totoong nangyari dahil sa mga pahiwatig ni Gabriel, hindi binanggit ko anong sasakyan kung sino ang nagmamaneho. Pero yung mga pulis, hindi naman siya hinuli. Chucho, sigurado ka ba ang nagbigay ng pera sa kanya ay si Bruno? Oo, siguro. Si Meche ang nagtapat sa akin at yung Eric daw. Ang siya namang nag-asikaso ng lahat ng iyon. Baka siya ang kasabwat. Magaling. Kung ganun ang dapat natin gawin ay isama si Gabriela at si Meche sa bahay para makilala nila si Bruno sa harap ni Mama at ang iba pang mga testigo para ma-pressure siya at hindi niya na ituloy kung ano man ang mga plano niya. Kailangan ba talaga ni Meche at Gabriel na magbigay ng testimonya sa mga pulis? Oo, kailangan nila. Pero wag po kayo mag-alala. Hindi ko hahayaang madamay sila dito. Ay, salamat sa Diyos. Hindi kasama si Gabriel sa makukulong. Totoo yan. Alejandro, talaga napakabuti ng iyong kalooban. Oo nga. Hindi. Hindi sa ganun, nakakaawa lang. Ang mga pobreng taong katulad nila na naiipit sa gulo. Paano? Kausapin na natin si Meche. Sumagot ka. Bakit naka-off ang cellphone mo? Sumagot ka! Gabi na pala. Napahaba ang idlip ko. Masarap na tulog. Gusto mo na mainom? Sige, salamat sa'yo. Sino yan? Ako ito, hayop ka! Kapag hindi mo binuksan ang pinto, sisirain kita para may skandalo ko ng gusto! Si Raquel! Oo. Buksan mo ang pinto. Sigurado ka? Sige na, buksan mo na. Tinatawagan kita sa telepono ng ilang beses, dinadial ko ang number mo ng ilang oras Hindi na. kasi ako makatulog kagabi, kaya pinatay ko na lang ang cellphone ko. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang. Hindi. May tinatago ka rito. Ano? Sigurado ako may babae ka rito. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro!
may babae dyan. Sigurado ako bayarang babae yan. Oo. Gusto mo siyang makita? Buksan mo. Hindi ako makapaniwala naghahanap ka pa, Ulysses. Samantalang narito naman ako. Hindi kasi maganda ang mood ko nung nakaraan. Nakakabagot sa lalaki na laging kasama yung babae. Imbis na maging relax, naaabala pa. Nakakaabala ba ako sa'yo? Hindi, mahal ko. Intindihin mo. Intindihin mo kung anong sinasabi ko. Iba ka na. Di tulad ng dati. Enjoy ako kapag kasama ka. Pero bigla ka na lang mag-aalala. Demanding. At sa totoo lang, ayoko nun. Eh kasi may mga problema lang ako ngayon sa kumpanya, kay Mama. At si Roberto, sinusundan niya ako na para siyang aso. Kinakabahan na ako. Nagdududa na yun sa akin. Siya nga pala, meron na ako nakuhang apartment para sa'yo. Talaga? Maganda yung lugar at hindi naman masyadong malayo. Salamat, Raquel, pero mas mabuti pang tapusin na natin ang lahat. Ayoko. Hindi pwede. Mahal na mahal kita. Kailangan kita. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. At saka kinausap ko na si Mama na makikipag-divorce na ako. Pag-usapan natin ito bukas. Kailangan ko pang balikan yung babae sa kwarto ko. Sandali lang. Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa mo ito eh. Pinaliwanag ko na sa'yo. Mag-usap na lang tayo bukas. Hindi mabuti para sa taong yun na makitang narito ka. Kilalang tao ka. Paano kung lumabas siya sa kwarto? Hindi mabuti para sa'yo. Tama ka pero talaga bang magkikita tayo bukas? Saan? Anong oras? Tatawagan na lang kita. Sandali. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo, Ulysses. Dinala na ni Bruno sa korte ang usapin para dalhin namin ang apelyidong Lombardo at pagkatapos nun, hihilingin nila sa amin na magpa-DNA test. Ibig sabihin malapit na kami sa matinding iskandalo. Natatakot na ako. Bukas mo na lang sabihin niya. Halika na. Pero ayoko mangyari uli ito, please. Mamamatay ako sa matinding galit at selos. Sige, pero pag-uusapan natin yan bukas. Pero ngayon, pwede ba? Umalis ka muna. Mahal mo ba ako? Mahal mo pa ako, di ba? Mahal mo ako, ha? Oo, Hali. Siyempre, mahal na mahal kita. Pero, sandali. Ikaw lang importante sa buhay ko at nagpapaligaya sa akin. Alam mo yun, di ba? Alam ko yun, alam ko. Sige na. Umalis ka na. Pero ito, ayoko maulit ito, Ulysses, please. Sinabi mo na sa akin yan, honey. Pero maniwala ka, wala namang halaga sa akin ang babaeng yun. Ayoko na talaga maulit ito. Ipangako mo. Ipinapangako ko. Sige na. Ay. Ayos ka rin, tinatapon ko, sinasalo mo. Roberto, nahihiya ako masyado sa'yo. No, bahala ka. Siya naman ang lumalapit sa akin kaya Hindi. Huwag ka na magdahilan. Kilala na kita ngayon. sinisiguro ko sa'yong tapos na kami. Bahala ka na sa buhay mo. Nagbibiro ka ba? May nakuha na siyang apartment, di ba? Oo. Pero... paano na tayo? Hindi mahalaga sa akin ang nangyari sa ating dalawa. Alam ko. Pero friendship. Alis na ako. Napakamalas ko. Talaga naman, napakamalas ko. Meche! Umalis na sila. Sigurado akong pinaalam nito sa kanila, ano? Mira, nagbibiro ka ba? Paano naman namin magagawa ano? Mangyayari yun eh, kanina pa tayo magkakasama. Gusto ko kausapin natin ang kaibigan niya. Ang pangalan niya ay Julia. Saan siya nakatira? Sa kabilang kanto, malapit lang dito. Puntahan na natin. Halika. Sa Mandaron! Ito ang bahay ni Julia. Ano kaya ang nangyari? Baka natuklasan na ni Signorito Bruno na magtatrabaho si Meche sa bahay nila at di niya gustong mangyari yun at pumunta rito bago tayo dumating. Sinama sila. O baka ay pinatapon. Ay, Signorito! Sa Mandaron yung bahay, yung kupas na pintura, yung may numero 520. Yung kabila. Ay, dito. Signorito, sa kaliwa. Magandang gabi. Magandang gabi naman, sir. Pasok po kayo. Salamat. Pwede ba naming malaman kung nasan sina Meche at Gabriel? Sa bahay po nila. Wala walang tao sa bahay nila.
Anong may tutulong ko, sir? Gusto ko sana makausap si Meche pero wala siya sa kanila. Hindi mo ba nakita kung may sumundo sa kanila? Nanonood po ako ng football at siya naman nagluluto ng merienda. Sigurado wala sila? Sigurado akong ikaw si Gregorio, hindi ba? Pinsan ni Eric na driver ni Bruno Albenis? Opo, sir. Pero hindi ko po alam kung saan nagtatrabaho at kanino. Isa kang trailer driver, hindi ba? Opo, sir. Pero dahil sa krisis, nawalan ako ng trabaho. Kung sakaling dumating na si Meche, pakisabing tawagan niya ako agad, please. Gusto ko siya makausap tungkol sa mga kailangan at mga gustusin nila sa ospital. Opo, sige po, sir. Sige. Magandang gabi. Magandang gabi rin po. Sino ba yung lalaki yun? Alejandro Lombardo. Kilala ko yung isa sa mga lalaking kasama niya. Kaibigan siya ni Meche. Nakapagtataka, wala sila sa bahay nila. Paano? Bibili muna ako ng gatas. Babalik agad ako, ha? Ano yun, pinsan? Alam mo bang galing dito si Tisoy? Hinahanap sino Gabriel at Meche. Sinong Tisoy? Si Tisoy. Alejandro Lombardo. Para ano? Gusto niya makausap tungkol dun sa ospital. Pero nawawala sina Meche at Gabriel. May nalalaman ka ba tungkol dito, Eric? Kausap mo ba si Gregorio? Wala. May kasama ka ba dyan? Wala, pinsan, wala. Sigurado ka? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala nga. Hindi talaga maganda ang kutob ko nang hindi na natin natagpuan si Meche. Ako rin, kaibigan ko, kinakabahan ako. Baka kung ano nang nangyari. Ang ipinagtataka ko kung bakit pati mga damit ay dinala. Ibig ba sabihin lumipat na sila? Hindi niyo ba alam kung may mga kamag-anak sila? Oo. Hindi ko alam, wala. Hindi naman kaya natakot sila. Ibig ko sabihin nung naroon ako, sinabi ko kay Meche na huwag tanggapin ang trabahong iniaalok mo dahil matutuklasan mo kung ano ang ginawa nila at baka makulong. Sinira mo ang pagkakataon na paaresto ko na sana si Bruno. Naintindihan mo ba yun, Chucho? Pasensya na, senyorito. Pasensya na talaga. Sa bagay. Magandang gabi. Sige, mag-iingat ka. Kinakailangan maayos ko ang problemang ito. Pero napaka-imposible niyang iniisip mo. Ang totoo, hindi ko alam ang gagawin pero ipinapangako ko sa'yo na hahanapin ko sila. Hahanapin ko sila. Kumusta? Mabuti. Ikaw? Hindi masyado. Gusto mong uminom? Sige, kahit ano. Kailan babalik si Maria Jose doon sa Zaki? Akala ko bukas na uli ang pinto ni Alex para sa akin. Pero nabuntis niya. Oo, at hindi maganda. Bibitiwan mo na ba siya? Bibitiwan? Wala siyang halaga sa akin. Pwede ba? Okay, ano gusto mo? Bakit pinapunta mo ako rito? Tulungan mo ko para dispatchahin ni Alex ang babaeng yun. Gagawin niya yun. Bakit? Paano mo naman nasabi yan? Akong bahala. Ang dami mong sinasabi pero kailan? Siguro kapag ipinanganak na yung bata. Si Engineer Lombardo ay siguradong hindi papayag na i-divorce yung buntis na babae kung ayaw niya malagay sa alanganin. Well, tama ka dyan. Pero bakit masyado kang sigurado? May relasyon ba si Mama sa estupidong Fernandong yan? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alamin? Bakit hindi mo alamin kay Katya? Close naman kayo. Hindi tayo nagkakaiba. Balak mo ko i-blackmail. No. Hindi ko magagawa yan. Ang traidorin ka. O ikaw man siguro sa akin. Bakit gusto mo malaman? Dahil talagang tutol sa akin ng mama ko. Na ang presidency ng kumpanya ay mapa sa akin. Dahil dyan kaya gusto mong takutin ang iyong mama? Kaya kong makuha ang kahit ano dahil yun ang alam kong patas. At kung paanong kainin ng malaking isda ang maliit. Ako yung malaking isda. Kaya pala, napaka-desidido mo. Kaninong ideya yung pag-imbento kay Mario Aguirre? Kay Lizette? Well, hindi siya tangang tulad ng iba. Pero wag tayo magsalita ng tapos. Nabwisit din namin sila kahit papano. At paano mo nalaman? Dahil hindi ako tanga. Naisip mo na ba kung malaman ni Alejandro ang ginawa niya?
ang posibilidad na magkabalikan kayo ay mawawala na parang bula. Pag malaman ni Fernando na may relasyon ka sa kapatid niya, sigurado akong mapapatay ka niya. Kung gano'n, patas na tayo ngayon, Maura. Salamat sa inumin. Anong umalis siya mag-isa? Bihira siya magmaneho ngayon. Ay baka ayaw niya lang malaman kung saan siya pupunta. Yan ang hindi ko alam. Hello? Ay halika rito. May aso pala kayo dito. Pahawa. Cute-cute naman yan. Ah, ang ganda-ganda ng aso. Nakakatuwa ka. Nagugutom na rin tuloy ako katulad mo. Nakakainggit ka. Napakabait po ng asong to. Gusto mo bang ipaghanda kita ng tuna ensalada o fruit salad? Kahit ano po, sige. Eh kung gusto mo quesadillitas o kaya ensalada, ano sa tingin mo? Sige, gusto ko po na marami. Ay sige na Celia, maghanda ka na rin ng quesadillitas at ensalada para sa lahat. Gagawin ko agad yan. Wala nang masasarap pa sa Mexican food. Maupo cute mo. ka, Iha. Maupo ka. Narinig kong narito ang papa mo. Opo, lumipat na sila rito. Si tatay at si Chucho ay magbubukas ng negosyo sa palengke ng mga paso at nakakadiring bagay. Eh bakit nakakadiri? Kasi si tatay, isa siyang accountant, may karir siya. Pero nauwi lang siya sa pagtitinda. Walang nakakahiyang trabaho, Iha. At ang pagtitinda ng handicrafts ay magandang negosyo. Dito sa Merida, ay maraming pumupuntang Ano yun? mga turista. Ibig ko sabihin gusto nila ang mga bagay na yon dahil wala sa bayan nila yon. Sa isang banda maganda yon. Salamat. Mahilig sa ganun si Ma'am Victoria. Talaga? Oo. Eh cute ba siya? Oo. Gusto ka niya. Tignan mo ang bib niya, bagay sa kanya. Napaka-cute niya, no? Senyorito, magandang gabi. Magandang gabi, Ezekiel. Wala akong ibang balita. Maliban sa ibinilin sa akin ni Senyora Victoria na sabihin ko sa iyo kapag nakauwi ka na. Okay, pakisabi na pupuntahan ko siya. Sige po, senyorito. Hello? Ano na? Okay na. Anong ibig mong sabihin okay? Ginawa ko na po yung pinag-uutos sa akin, sir. Pinatay ko na sila. Mabuti. Ayop ka talagang Bruno ka. Darating din ang araw pagbabayaran mo ang lahat ng to. Tuloy ka. Magandang gabi, Mama. Kamusta? Mabuti, anak. Pero masyado ako nang-intriga sa sinasabi mo sa akin na pupuntahan mo yung taong makakatulong para masolve ang mga problema. Napuntahan ko na. Pero akala ko, may pagkakataon na tayo ngayong mapigilan si Bruno sa mga gusto niya mangyari. Pero bigla naglaho. Anong pagkakataon yun? Ang nangyari, nawawala yung 2 taong kasabot niya. Sila yung 2 taong mahirap na nagsampa ng kaso kay Paula dahil sa aksidente. Oh, ipaliwanag mo nga. Hello? Paula! Nakaubad ka ba? Siyempre hindi, no? Masarap ba? Sobra. Subukan mo. Ay, wala akong swimsuit eh. Teka. May swimsuit sa closet. Sa tingin ko naman, may kakasya sa'yo doon. Sige na, mag-fit ka na. Baka dumating yung asawa mo. Hindi yun pupunta rito. Nasa kwarto lang siya. Nanonood ng TV habang nasa kama at naglalasing. Tsaka, gano'n naman siya lagi. Hindi ko maintindihan. Hindi kayo magkatabi matulog? Siyempre hindi. Sigurado ka ba? Oo, Mama. Kitang-kita naman. Gaya ng sinabi ni Chucho, nakita niya yung lalaking sinasabing nasagasaan daw ni Paula. At saka na-involve si Eric. Pero, yung bang babaeng Meche, nakita niya si Bruno? Yes, pero hindi alam kung sino siya. At hindi ibinigay ang pangalan niya. At pagkatapos, Ang description ay nagtutugma pero nawawala siya. Oo, sinadyang mawala. hindi. Huwag mong sabihin sa akin yan. Mama, kailangan mo malaman to kahit masaktan ka. At ako rin kailangan ko maging updated sa lahat ng to. Hindi lang ako makapaniwala. Alam ko nararamdaman mo pero ito ang totoo. Oh,
Baka naman anak, opinion lang nila yun. Maaari, Mama, pero hindi natin pwede sabihin ang mga taong yun na nagsisinungaling. At ang nagsasabi lang ng totoo ay si Bruno. Anong ginawa ko, Diyos ko? Anong ginawa ko? Bakit naging ganito ang ugali niya? Wala kang ginagawang masama. Hindi mo yung kasalanan. Siguro nga, pero may pagkakamali ako. Siguro, naging masyado ka maluwag sa kanya noon. Akala niya nasa kanya na lahat. Kaya nang mamatay ang ama ko na walang iniwan sa kanya, siguro ay hindi niya matanggap yon kaya balak niya bawiin lahat. Siguro nga. Kaya nagsimula siya magkaroon ng galit at inggit sa'yo. Pero ganun pa man, anak ko pa rin siya. Masarap pala dito. Bakit walang pumupunta dito? Bihirang gamitin kasi. Gusto mo na champagne? Sige. Okay, hahatiyan kita. Ito, Salamat. Ang cute mo talaga. ikaw rin. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka nagalit kay Eric? Ano nagawa niya sa'yo? Ay, walang yaang taong yon. Bakit? Ano nangyari? Sabihin mo sa akin, pangako hindi ko sasabihin kahit kanina. Ano ginagawa mo rito kasama babaeng makapal ang mukha na yan? Hindi ako makapaniwalang lahat ng mga lalaki ngayon ay baboy. Bakit hindi ka nalang bumalik sa kwarto mo, lasinggera? Para malaman mo, hindi ako lasinggera. Ano gusto mo, umalis ako para makapaglandi ako sa maraming babae na yan? Ganun ba, ha? Tigilin mo na pagsasalita niyan. Alam ko kung ano sinasabi ko. Hindi mo ako maluloko, inutil! Nagsiselos ka, pero ang totoo, hindi naman ako mahalaga sa'yo! Siyempre, wala naman akong pakialam sa'yo at wala ka ring halaga sa akin. Pero hindi ko mapapayagan na pagtawanan niyo akong dalawa kahit na talikuran. Lalo nang hampas na pang katulong na yan! Inutusan kita bumalik ka na sa kwarto mo! Hindi mo na ako mauutusan! Naintindihan mo? Kahit hindi mo ako sundin, bibit-bitin kita papunta ron. Bitiwan mo ako! Tumahimik ka! Lakad! Bitiwan mo ako! Hayop ka! Tumahimik ka! Bakit ginawa mo ang iskandalong yun? Nakakahiya ka! Wala kami ginagawang masama ni Paula! Wala! Anong ibig sabihin na pareho kayo nakahubad sa jacuzzi? Alam mo, ayoko na makapagtalo pa sa'yo. Siyempre hindi ka makikipagtalo sa akin dahil wala ka na may kakatwiran. Pero ngayon, magdi-divorce na talaga tayo! At anong idadahilan mo? Na merong ang lover? Ikaw ang may lover at walang iba kundi ang katulong na si Paula! Pwede ba tigilan mo ng pagtawag sa kanya ng katulong? Hipag siya ni Alejandro at ikaw ang may kalaguyo. Alam na alam ko yan, Raquel. Tumigil ka na nga kung may nagsabi man sa'yo, hindi totoo Wala yan! nagsabi sa akin dahil itong kras ako mismo. Okay, mahal ko, tama na ang dahilan. Mag-divorce na tayo at tapos na! Alam mo, meron lang akong ipapayo sa'yo. Kung makikipag-sex ka sa kanya, gumamit ka ng proteksyon. Bulagya ka! Wow! Mahal ko, napakaganda mo ngayong gabi. At bakit ganyan ang suot mo? May balak kang gawin. Anong ibig sabihin nito? Ha? Pwede bang kalimutan na natin ang mga naging pagtatalo natin? Anong pagtatalo? Alex, ang gusto ko kasi lagi tayong tahimik at maligaya. Alam kong minsan hindi talaga maiwasan sa mag-asawa ang laging nagtatalo. Pero ang hiling ko lang sana masaya ka kapag kasama mo ako. Huwag sanang, dahil sa mga problema, makalimutan mo na ako. Ay, mahal ko. Bakit mo naman sinabi yan? Hindi mangyayari yun. Lagi kang nasa isip ko kahit busy ako. Kahit may ginagawa ako, gusto ko nga lagi kitang katabi oras-oras. Alam mo namang ikaw ang buhay ko, hindi ba? Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ikaw ang kaligayahan ko, mahal ko.
Wala na akong ibang mahihiling pa. Mahal na mahal kita, Alejandro. Mahal na mahal kita. At kung sakaling magkahiwalay man tayong dalawa, hindi ko kakayanin. Totoo yun. Shh. Huwag mo sabihin yan. Huwag na huwag, please. Ikaw lang sa buhay ko at ang asawa ko. Ang babaeng nagbigay ng pakay sa buhay ko. Ang swerteng di ko alam. Ang babaeng kumayuma sa akin. Kung ganon, hindi pala pag-ibig kundi gayuma. Siguro nga. Gayuma. O baka naman, mahal ko. Love spell ang tawag ko. Hindi na yun importante. Dahil ang mahalaga ngayon ay kung ano ang nararamdaman ko. At yun ay pagmamahal. Paula, pasensya ka na. Nahihiya ako sa nangyari. Hindi, okay lang. Sana naman wag niyong sabihin ang bagay na yun kay Mang Victoria. Wala naman tayong ginawang masama. Mananahimik na yun. Huwag kang mag-alala, ha? Galit sa akin ang asawa mo. Galit si Raquel sa lahat. Hay, pasensya na rin kanina nagtalo kayo ng asawa mo nang dahil sa akin. Hindi, pero salamat sa oras mo. Aalis na ako. At bakit mo naman ako hinalikan? Okay lang yun. Gagawin ko kung gusto mo. Hindi. Umalis ka na. Napakarami ko ng problema kaya ayoko nang madagdagan pa. Alis na ako. Good night sa'yo. Goodbye. Sa tingin mo pa pangit tingnan yung peklat ko? Hindi ko alam pero hindi mahalaga yun. Sa akin, oo. Wala akong pakialam. Masakit pa ba? Medyo. Hey. Matagal na tayong hindi nakakapag-honeymoon. Oo. Pero sa tingin ko... Huwag kang mag-alala. Dadahan-dahanin naman natin. Gusto ko rin sana. Kaya lang ano? Pwede pa rin naman natin gawin, di ba? Ikaw talaga. Anong ako? Isa lang akong asawang baliw na baliw at nagmamahal sa'yo. Ay, sinamantala ni Brunong kahirapan ng mga taong yun. Binigyan niya ng suhol para isisi kay Paula ang nangyaring aksidente. Hindi tama yun. At ginawa niya yun sa pamilya ni Maria Jose dahil tumanggi siya na makipagkita sa kanya sa hotel na yon. Ano? Sandali. Hindi ba sinabi ni Maria Jose noon? Gusto ni Bruno na makipagkita siya sa hotel para hindi akusahan ng kapatid niya. At pagkatapos natuklasan natin na siya pala ay si Mario Aguirre. Ngayon maliwanag na sa akin na si Bruno ang may kagagawa ng lahat ng ito. O hindi ba? Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ayon kay Alejandro, yung kapatid ng binata ay binayaran para magpanggap at ang lalaki nagbigay ng pera. At ang description ay pareho ng kay Bruno. Ay nako. Hindi alam ng babaeng yon na malaking gulong na pasok niya sa pagsabi ng totoo. Hindi ko iniisip na tatahimik lang si Bruno kapag nalaman niyang umamin na ang babae. Huwag mo nang ipaalala sa akin dahil nawawala ngayon ang babaeng yun. Ipinatapon na. Ay naku, Filipa, pwede ba? Diyos ko, huwag mong sabihin ang mga ganyan. Hello? Ano yon, Ezekiel? Sasabihin ko sa kanya. Si Bruno dumating na. Kakausapin ko muna siya.
Paano mo nagawang magkunwari para magbayad ng tao na susunod sa utos mong sisihin ng kapatid ni Maria Jose sa aksidenteng nagawa niya? Napakasama mo! Ano sinasabi mo? Huwag ka nang tumanggi, Bruno. Alam na namin ni Alejandro ang lahat. Hindi mo ba naisip na pwede kang isumbong at ipakulong ni Meche at Gabriel sa mga pulis? Hayaan mo na nga sila. May ginawa ka sa kanila? Ginawang ano? Ginawa na masama sa kanila. Anong gagawin? Hindi ko nga alam kung sinong tinutukoy mo. Hindi ko yung kilala. Anak, sabi nila ang buhay ay maikli lang pero ang katotohanan ay lalabas at lalabas din. Mas makakabuti pang aminin mo na ang nagawa mo at pagsisihan to bago pa mahuli ang lahat. Sinasabi ko na sa'yo noon. Kung sa tingin nyo si Alejandro ay kumbinsido na ginawa ko yun, dalhin nyo dito ang babae at ang kapatid niya. At sabihin nila lahat yan sa harap ko. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Maging masaya kayo. Hindi ako dapat sisihin sa nangyari. Natatakot na si Raquel sa mga iskandalong darating pa. Paano niya nga harapin pa ang mga yon? Well, it's too bad, Mama. Pinilit niyong gawin ko yun nang itinakwil niyo ako. Hindi totoo Pwes yun! yan ang totoo! Ginawa mo yun ang hayaan mong gawin ng matanda na ipamana ang lahat ng kayamanan niya kay Alejandro at ituring na panganay! Ipinaliwanag ko na sa'yo kung bakit lagi ka rebelde, irresponsable, kaya akala niya... Wala akong pakialam kung anong sakit meron ng matandang yun! Kung meron man sa Alzheimer o dahil sa sobrang katandaan. Hindi yan totoo, matino ang pag-iisip ng ama mo! Eh kung ganun, tingnan natin! Mawalang galang na. Pwede maliligo na ako. Nalaso ng isip niya ng galit at inggit. Hetong tsaa, para makatulog ka naman. Kung nalaso na ang isip ni Bruno gaya ng sinasabi mo, ano gagawin natin? Anak ko pa rin siya, Filipa. Oo nga, ipinanganak mo siya. Pero hindi ikaw ang dapat sisihin kung paano nabuo ang mga problema sa isip niya. Labas ka na ron. Hindi mo ba naisip, Filipa, na siyang malas dito at sa buong pamilya? Dapat mayroong magturo sa kanya ng pagpapahalaga sa dignidad. Anong dignidad? Matagal ka nang meron nun. Ang problema ay nakalimutan mong ikaw ay isang babae dahil masyado kang abala sa pagiging ina at ngayon malalaki na ang mga anak mo. Hindi mo na sila kayang pasunurin pa at hindi mo na kailangang ituring pa silang parang mga bata. Oo. Sige na, punta ka na sa kwarto mo. Pahinga ka na. Magpahinga ka na rin. Isipin mo na lang na ang galit at inggit ay nabubuo dahil sa takot at sa palagay mo. Ano kaya ang kinatatakutan niya? Kailan ka babalikan ni Hernan? Sabi niya, babalik siya ngayon para tanggalin ang arm sling ko. Natutuwa ako. Pero huwag mo lang muna pupwersahin. Saan ka pupunta? Well, may kailangan lang akong asikasuhin sandali. Titignan ko baka sakaling mahanap ko si Meche at yung kapatid niya. Sana walang nangyaring masama sa kanila magkapatid. Titignan ko kung may balita na ba si Julia tungkol kina Meche at Gabriel. Sasama ko sa iyo, Chucho. Sige. Hindi. Mas mabuting puntahan mo na lang ang anak mo si Maria Jose at itanong mo kung may balita na ang asawa niya. Oo, tama ka. Mauna ka na. Ay siya nga pala, huwag mong kalimutan yung susi. Ayokong paghintayin kita sa labas. May dala akong susi. Narito. Maupo muna po kayo. Ipapaalam ko muna sa kanila. Maraming Narito na pala sila. Good morning, attorney. Good morning. Hindi ko inaasahan na darating kayo ng ganitong kaaga. Good morning, attorney. Good morning. Gusto ko ipaalam sa inyo na dumating na ang request ng court order para sa resulta ng DNA test. Ang bilis naman ata. Dahil halatang nagmamadali na ang kapatid mo. Patingin. Ikaw at ang kapatid mo si Raquel ay kailangan pumunta sa laboratory na rekomendado ng judge para doon isagawa ang pagsusuri. I'm sorry, Mama. Pero nandito na to. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ako. Pwede bang ipaalam mo kay Raquel? Oo. Attorney, pwede niyo bang samahan si Raquel sa laboratory? Hindi. Of course. Hindi na kailangan. Sasamahan ko siya. Salamat. Well, aalis na ako. Salamat sa lahat. Ma'am? Maraming salamat. Sasamahan ko na kayo. Gusto ko kayo tanong tungkol sa... Ano ba yung DNA? Hi, DNA, Filipa. Isang test na ginagawa sa tao. Para saan? Well, ginagawa nila yun kasama ang... Ay, naku, ipaliliwanag ko na lang sa iyo hindi mamaya. ko Salamat, maintindihan Ezekiel. Halika na nga. Kailangan nating ipaalam kay Raquel. Mahabang usapan ito. Saan mo iniwan ang bangkay? Inilibing ko sila. Siyempre malayo rito, sir. Halatang kinakabahan ka. Talagang kinakabahan ako, sir. Hindi ako isang mamamatay tao. Di pa papatay mo rin no si Alejandro? Hindi naman katulad ng pagpatay sa bata at isang babae. Ano ka ba naman, sir? Hindi ganun. At ano, Eric?
Gusto mo bang makulong na lang? Sige, sabihin mo. Gusto mo ba yun, ha, Eric? Ano ba namang tanong yan? Siguro hindi mo alam Eric! sabi mo. You're fired, umalis ka na rito. At ikaw, gusto kong lumayas ka na sa pamamahay ko. Wala kang karapatang gawin May yun. karapatan ako dahil ako pa rin ang may-ari ng bahay na inuuwian mo. Pag-aari din to ng mama ko. Sige, kausapin mo kung sino man ang gusto mong kausapin, bahala ka. At makinig ka sa akin mabuti, Bruno. Kapag bumalik ako at nandito ka pa sa bahay ko, sinusumpa akong magsisisi ka. Lahis na. Okay, aalis muna ako pero may utang ka pa rin sa akin. Ano? Nang ibigay ko ang dugo ko kay Maria Jose, nanghingi ako ng 2 kapalit. Ang presidency at ang divorcein mo siya. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit kami magde-divorce? Hindi ka mahal ni Maria Jose, Bruno. Siguro nga. Pero ayoko mapunta siya sa'yo. Tutuparin mo bang pangako mo? O hindi? Labot ka. So dahil sa test na yun, mapapatunayan kung kamag-anak ka nung isang tao o hindi. Gusto bang malaman ni Bruno kung si Alex ay totoo niyang kapatid? At kung importante sa kanya yon. Gusto niya lang patunayan yun sa akin dahil ayaw ko mapunta sa kanyang pamamahala ng kumpanya. Ayoko makita kahit sino, Filipa. Ay, wag ka mag-alala. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanyang nagbibihis ka. Ay, nagbibihis ang mama mo. Ang bastardong yun, pinapalayas ako dito sa bahay. Ano pang inaasahan mo? Pag-aari mo kalahati ng bahay na to. Tumawag ako ng abogado Ayoko. para... Palalayasin mo rin ako. Ikaw ang pumili ng sarili mong daan, kaya problema mo yan. Ba't nakabihis ka ng ganyan? Makikipagkita ka sa lover mo? Hindi na mahalaga sa akin kung mahal mo ako o hindi. Babae ako at kailangan mong irespeto. Respeto ang gusto mo. Nakipag-affair ka sa iba kahit pareho kayo may asawa na. At ngayon naman may lover ka, nakaedad ko lang. Alam mo, kung hindi ka palalayasin ni Alejandro, ako magpapalaya sa'yo, kaya lumayas Alam ka! ba ni Alejandro ang affair mo kay Fernando? Wala akong kaugnayan kahit kanino at kung sakaling meron man, wala kang pakialam! Anak mo ako! Kung alam ko lang na manganganak ako ng tulad mo, ipinalaglag ko na lang sana kahit papunta pa ako sa impyerno! Narinig mo sinabi niya? Eh hindi ka naman kasi naging mabait sa kanya. Alam mo matandang makunat. Kapag ako nang may-ari ng bahay na to, palalayasin kita pati ang aso mo! Eh sige nga, tignan natin kung mapapasayo nga ang bahay na ito. Ay Diyos ko, talagang demonyo nga ang lalaking yon. Ayoko, pero hindi ba? Nangako ka, Mama, nakakausapin mo si Bruno para pigilan siya. Gumawa ka ng paraan para mabago ang isip niya. Ay, imposibleng makinig pa ang kapatid mo. Narito ng court order. Kailangan sumunod na lang tayo. Malalaman ang lahat ang tungkol sa kataksilan niyo. Hindi na mahalaga yun sa akin. Huwag ka namang manhid, Mama. Pag-uusapan ka sa buong bayan at higit sa lahat ng nasa high society na nagtingin nila sa'yo, Vicente. Ang biyuda ni Albenis na nagpakasal kay Antonio Lombardo para magsimulang muli dahil dati na kayo may ugnayan. Ang ginawa niyo ay napaka-immoral. Raquel, tama na. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala ka nang magagawa. Kaya huwag ka na makapagtalo pa. I'm sorry, anak, pero wala na tayong magagawa pa para pigilan ang mga ito. Tayo na. Umalis na tayo. Hindi ka ba naiiya sa sarili mo na ganyan ka sa ina mo? Pakialam mo. Nakita mo ba kung may bumisita sa bahay ni Meche? Wala akong nakita. Abala ako sa tindahan ko. Ano nangyari? Bakit tinatanong mo? Magyari kasi kagabi pa, wala si Meche at yung kapatid niya si Gabriel. Siguro may binisita lang silang kamag-anak. Ay, maraming salamat. Kumusta, Miss Julia? Ano may tutulong ko? Magtatanong lang ako, pwede mo bang sabihin sa akin kung nasa si Meche at ang kapatid niya? Ay nako, hindi ko alam. Ewan ko. Pamira, alam mo ba kung may binisita silang kamag-anak? Ang alam ko, may tiyahin si Meche sa Halapa. Ay, galing pala siya sa Halapa. Sa tingin mo ba pumunta sila doon? Nang hindi nagsasabi sa akin? Ay hindi ko alam. Sige, salamat. Salamat ha. Walang Sige. anuman. Dapat bumalik dito si Gabriel ng alas 10 ng umaga para sa therapy pero hindi siya dumating. Pumapalya ba siya sa schedule niya? Never. Interesado kasing makalakad uli ang batang yun. Maupo ka. Mabilis siyang nakabawi. Anyway, bata pa siya at malakas. Kaya naman maganda ang naging resulta. Anong araw ang therapy niya? Twice a week na ngayon. Lunes at Huwebes. Laging 10 o'clock? Oo.
Habang tumatagal, nakukumbinsi akong ibang klaseng tao si Bruno. Tama at napakagwapo. Lahat naman gwapo para sa'yo eh. No, hindi lahat. Pero kung sasabihin sa akin ni Bruno na gustuhin ko siya ngayon, hindi ako tatanggi. Kahit na marami tayong naririnig tungkol sa kanya. Siyempre naman. Maraming kinukwento sa akin si Katya na nakakatuwa. At ang sabi pa nga niya, tigre daw si Bruno sa kama. Relax. Sex lang ba lagi ang nasa isip mo? Siyempre. Bruno is a destructive man. Balak niya talagang sirain si Alex. Ginagawa niya lahat ng paraan makuha lang ang gusto. Ano ka ba? Problema nila yon. Pero ate, wala kaming ginagawa. Pangako, nagkukwentuhan lang kami sa jacuzzi at ang buwisit na Raquel na yun ang dumi ng isip. Pagkatapos ng awayan si Roberto, anong sinabi niya sa'yo? Wala. Pinigilan siya ni Roberto at inilayo sa Ay, akin. sumusobra ka na, Paula. Anong naisip mo at naligo ka sa jacuzzi kasama ng taong may asawa? Hindi magandang tingnan yun sa isang kagaya mong dalaga. Ay, bakit naman? Nag-uusap lang naman kami, ate. Okay, naniniwala ako sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, ayokong bigyan pa ng problema ang pamilya ni Alex. Marami na tayong problema, Paula. Hello? Salamat, Ezekiel. Kailangan puntahan si Dr. Plasencia. Pero itutuloy natin ang pag-usap tungkol dyan. Mr. Albenis, pasensya na, nasira ang kotse ko. Magkakaroon ko ng bagong kotse. Ikaw talaga, Mr. Albenis. Sa balitang ibibigay ko sa'yo, mapopromote ka as Chief of Editorial Department. Ganun kahalaga yun? Si Mrs. Victoria Lombardo, 30 years ago, nang nabubuhay pa ang una niyang asawa ay nagkaroon siya ng matinding relasyon kay Antonio Lombardo. Sa relasyong yun, nagkaroon siya ng 2 anak. Totoo? Isa sa mga anak niyang yan ay ako. Tatawagan ko na lang si Gomez para alamin kung ano yung itinatago mo. Boss, ang informante, si Bruno Albenis. Ano? Ang anak ni Mrs. Victoria? Mismo. Anyway, huwag kang mag-alala kung sakaling mabuntis man siya. Hati tayo sa pagiging ama ng bata.